We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Panlalaog sa tindahan in ukay-ukay sa pool sa CCTV. Lunadan kan Daet District Jail na disgrasya sarong persona gadan. Asin, lalaki gadan makalis matuklaw nin kobra. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Sarong tindahan nin ukay-ukay sa Legazpi City nilaog nin parahabon. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang paglaokan sarong lalaking nakakopya sa sarong tindahan nin ukay-ukay sa Barangay Orosite, Legazpi City, maagahon kan Hulyo 8. Igwama nin duwang ido sa lugar, alaga daiman ang mga ininag-react sa paglaog kan lalaki. Sa sarupang anggulo kan CCTV, mahihiling man na pinurbaran kan lalaki na buksan ang sarong drawer, asin ka nagtrayumpo, kinuaan laog ka ini. Nalalay kan sospek ang nasa 1,200 pesos cash, backpack asin 10 padis na mga sapatos. Dain na naghampang sa kamera ang may satirikan tindahan, asin ipinaubaya na sana sa kapulisan ang investigasyon. Nag-back-tracking kita giraray kung possibly sa inso ruta ang sa pasahin siya, and then yung entry-exit kung naglog itong suspect. Pighihiling man kan kapulisan kung embwelto pa ang nasambitan ng sospek sa iba pang krimen sa syudad. Iba kami din mga roads of gallery na sa mga dati nang naaresto din paluwas-luwas sa kulungan, pabalik-balik. Baka ma-identify ta lamang duman base sa kuakan CCTV footages. Nangapudan man ang PNP sa publiko, urog na ang mga may sadirin ng establishmento na perming syertoho na nakasarhanin marhay ang sa indang edipisyo, nganing malikayan ang siring na mga insidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sarong BJMP personnel gadan mantang 14 lugadan, kabali ang 10 PDL makalis magtagilid ang lunadan kan Daet District Jail sa Labo, Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Don Jimenez. Saruan binawian ng buhay mantang 14 iba pa ang lugadan, makalis na magtagilid ang lunadan kan Daet District Jail sa Maharlika Highway, Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte, pasado alas 8:30 kan subagong aga. Sa 14 mga nalugadan, 10 digdian persons deprived of liberty or PDL, asin 4 ang BJMP personnel. Sa report kan Labo MPS, gikan sa Labo proper ang lunadan asin pasiring kutaan na sa Banwaan kan Daet para sa sarong court hearing. Alagad pag-abot sa lugar, sarong tricycle ang biglang nagbalyo sa tinampo asin nagpundo pa sa tahaw kan tinampo. Pigligayan ini kan BJMP vehicle, alagad dumana nawa raning control ang driver, hasa sa nagtagilid ini sa balyong linya kan tinampo. May isang tricycle na mag-u-turn sana. So ito pong itong truck naman ng ating BJMP is approaching po papunta ng Daet, kung saan po iniwasan, nagkaroon ng Istanbul. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin pigdalagan sa ospital ang mga biktima. Alagad saro sa mga BJMP personnel ang binawian nin buhay. Sa ngunyan pigahanap na kan PNP ang tricycle driver tanganing makuahan nin pahayag sa pangyayari. So far po ang ating investigasyon po ay inaano pa ngayon, ginagawa pa po ngayon. So isa lang po ang nasawi at yung yung iba po is under medication pa po or treatment. Pinurbaran ko ta kan news team na kuha na ning pahayag ang BJMP Camarines Norte, alagad nagsayong mamuna ining magkomento sa nangyari.
Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ginibong eksperimento na direct seeding kan DA Bicol asin International Rice Research Institute gamit ang drone naging matrayumpo. Drone kaya subuot na makapagsabwag nin banhi nin paroy sa sarong ektarya na umahan sa laog sana nin 15 minutos. Tutukan sa report ni Chris Novello. Gamit ang drone, nagkondusir ng eksperimento sa paagi ng direct seeding nin banhi nin paroy ang mga personahe kan Department of Agriculture as in International Rice Research Institute sa umahan na ini sa Pili, Camarines Sur. Ang direct seeding gamit ang drone iyo ang pigtutulod ngunyan kan Department of Agriculture as in International Rice Research Institute na maging alternatibong teknolohiya na gagamiton kan mga paraoma sa saindang pagtanom. Susog sa associate scientist kan irin si Joseph Sandro, dakulan may databang kan makabagong teknolohiyang ini, urog na sa magiging produksyon kan mga paraoma. Ito yung isa sa technology na kasama sa Agriculture 4.0. So, marami siyang benefits actually. Especially, we are promoting yung direct seeding ng rice. And isa sa malaking benefits na makukuha natin dito yung efficiency. And mapapababa din ito yung cost natin ng production. Naging positibo man subot ang ginibong direct seeding kung sain apwera kaini magagamit man ang drone sa pag-spray nin chemical sa mga tanom. Kaya kan drone na darahon ang 30 to 45 kilos din banhi as in fertilizer as in sa laog sana ng 15 minutos, kaya kaining iwara sa sarong ektareng umahan. Marikas kumpara sa 45 minutes hasta sarong oras na mano-manong pagtrabaho digdi. Sangon yan ang DA Bicol pa sana nakakapag-procure ka na sa bitin ng ekipahe na nagakantina din 1.4 to 1.7 million pesos. Available naman subot ini para sublion kan mga Farmers Association. Iniin kami narman kan DA Bicol ang mga LGU sa rehiyon na mag-invest sa siring na makabagong teknolohiya sa pagtanom. Kaya ng mga LGU pwedeng makihiram po sa DA, pero kami din yung mag-ooperate kasi ito dapat i-operate lang ng licensed operator. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sa year-end assessment kan DepEd Bicol nari sa subuot ang pagbaba kan numero kan mga kaakian sa rehiyon na daita taong magbasa. Ang mga emerging readers na ini gikan sa grade 1, 2, and 3 kung saan gikan sa 31.2% kan pagpupuon pa sana kan school year 2023 to 2024 naging 12.3% na sana ini pag-abot kan pagtatapos kan klase. Ang emerging readers, ang mga estudyanteng di talagat nakakabasa nin dawa sarong letra sa alpabeto o non-readers. Ang nasambitan ng rating, ang resulta subuot kan epektibong mga programa as in interventions na pigigibo sa kada division sa rehiyon. Sa ibong kaini, day man subuot mapundo ang DepEd hasta sa dai nakakanuod ang mga aki na magbasa. Alagad hagad man kaini ang tabang kan mga magurang o pamilya. This is enough para makatulong talaga sa ating mga kabataan for them to learn how to read and how to count. And of course, with the assistance of the family. Kasi napakahalaga ng role ng pamilya. Tanganing masolusyonan ang inaccessibility sa pagkakaigwanin marhay na salud kan mga residente sa mga hararayong lugar sa rehiyon, 8 doctors to the barrio ang pig-deploy kan DOH Bicol. Resipiente kan doctors to the barrio ang mga banwaan kan Bakakay sa Albay, Mercedes sa Camarines Norte, Panganiban asin San Andres sa Catanduanes, Nabwa sa Camarines Sur, San Pascual sa Masbate, asin Gubat asin Santa Magdalena sa Sorsogon. Nagkaigwaman nin Memorandum of Agreement ang DOH Bicol asin 8 nasambit na LGU. Nagpaabot man ang mga ininin suporta sa mga local health workforce na mapaurog pa ang health system sa mga lugar na konsideradong geographically isolated and disadvantaged areas sa rehiyon. Pag may uran, may inom. Pampainit. Anong pampainit? Kinalastro. May lambing po. May lambing ka na. Meron po. Kakugos. Iguana? Mayo.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. COMELEC makundusir nin special elections para mapanuan ang mga bakanteng posisyon sa sangguniang kabataan. Kuno rin mangyayari ang pirilian aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, pigahalat pa kan municipal, provincial, magin kan regional offices kan Commission on Elections and ipapaluwas na guidelines kan poll body kung noarin mangyayari ang special elections sa sangguniang kabataan. Nagtalaan na ang Commission on Elections sa COMELEC nin panundundapit sa pagkondusir ng special elections para sa sangguniang kabataan. Basado ini sa COMELEC Resolution 11009. Iningan isubot na mapanuan ang mga bakanting pwesto sa SK kung saan may nagkapira na nag-resign sa pwesto makaliis ang eleksyon. May mga insidente kaya subot na prakasado ang function kan SK, ninuli sa kulang na miyembro kaini sa konseho. Nakapalaman kaya sa SK reform law na dapat may SK chairman asin 7 member ang SK council para magkaigwaning quorum nga na magampanan kaini ang sarang legislative body. Kung yung number po ng SK officials na elected last October BSKE is less than the required quorum, or where no SK official has been elected at all, so wala pong nag-file ng certificate of candidacy or walang candidate ang na-qualify. That's the time po na magkakaroon tayo ng SK special elections. Buot sabihon kaini magkakaigagiraray nin pag-filing certificate of candidacy sa COMELEC para mapanuan ang bakanting posisyon sa paagining special elections. Mapaluwas man ang COMELEC nin calendar of activities para sa filing kan COC, pagkampanya asin maginpet sa kan special elections. Aminado man ang DILG Camarines Sur na haloy nang nagdadanay na may nababakanting pwesto sa sangguniang kabataan. Pero subot sa rason kan mga nag-resign na SK officials iyo ang pagklase asin pagpamilya. May negatibong impact man subot sa barangay kung mayong quorum ang SK Council na kulang ang mga opisyal. Budget yan. Kasi na financially autonomous sa pusinda, they can transact business na sa mga bangko, igo na silang financial autonomy. O pwede na sila mag-open key account o sa mga government bank. Kaya sila namin so magdi-disburse. Now, what will happen if may mga vacancies? So, dahil makatransact kung dahil maka-appoint kay treasurer, secretary, may mga vacancies nga ni. Kate, nunya na may mangyayaring special elections na nga po din man ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga maut magkandidato sa maabot na special elections sa sangguniang kabataan na pag-isipan din marhay ang sa indang desisyon kung desidido talaga magdalagan. Just in case manggana man dapat man subot na tapuson kaini ang sa indang termen as in day pagbayaan nin basang ang sa indang sinumpaang mandato. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Lalaki sa Bulan Sorsogon, gadan makalis matuklaw kan pigtutubudang Philippine Cobra. Uyan report ni Rosie Nieva. Gadanan sarong 21 anyos na lalaki makalis matuklaw kan pigtutubudang Philippine Cobra, storya kan pamilya kan biktima. Nangyari ang insidente mantang naglilinig ang biktima sa mga basog sa umahan sa lugar. Dun sa kanal po yung tubig po, lampas tuhod po yun. So hindi niya po namalayan, hindi niya po napansin na yung nakakagat sa kanya ay Philippine Cobra. Tulos man na idinalagan sa ospital ang biktima. Dating naman po dito nung pasyente, agad naman po siyang binigyan ng first aid, and since wala pong anti-venom na available dito sa infirmary hospital natin, sa Bulan Medicare Hospital, na-refer po siya agad sa Sorsogon Provincial Hospital kung saan merong anti-venom. Alagad sa tahaw kan biyahe, biglang inatake ang biktima kaya liwat pigbalik sa infirmary para ma-revive alagad daina na isalbar pa. Katakod kan insidente, nagpagirumdom ang doktor sa publiko na kung natuklaw nin halas, da ipagibuhon ang mga pagtubod na dapat supsupon o gakudan ang lugad, imbes dapat kung merong panlinis, sabon, tubig, linisan agad yung sugat, then lalagyan po ng dressing yung sugat mismo. Tapos, bawal din po na dinadala po yun sa mga tinatawag natin dito sa probinsya, yung paratandok. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Natapos na ang repair sa porsyon kan Naga City People's Mall. Alagad labi sa 110 na stall owners asin sa 75 paratiandanin sira sa fish section kan merkado. Ang maaapektaran huli kan gigibo na repair sa Rampa Digdi. Tutukan sa report ni Chris Novello. Tapos na ang repair kan biga o beam sa porsyon kang Naga City People's Mall. Haros sarong bulan man na nagdurar ang patrabaho kung sain nasa 19 saradit na partienda ang naapektaran asin parametras na pinapwesto sa gilid kan tinampo kan General Luna Street. Saro sa mga ini si Edna De La Rosa na nakatalaan na magbalik sa indang orihinal na pwesto. Pugal nga nito, mayuhin para bakal maluyahon. Makalihis ang repair sa biga sunod naman subot na papakarayon ang rampa na pasiring sa fresh fish section kan merkado publiko. Puon niya na bulan ng Hulyo. Susog kay Ramon Florendo siring kan pig-repair na biga, kinakaipuhan ang irahayon ang rampa ng huli sa kalumaan kan istruktura kan merkado na inagihanakan kasulo asin linog. Madurar ning sarong bulan ang repair kasabay kan parameters man na pagbawal sa pag-agidigdikan mga delivery van. Buot sa bihon mano-manong iagi pasakat sa hagdan ang mga produkto sa fish section. Definitely maapektaran sila sa deliveries. May 110 stalls kita dyan sa press fish plus mga 75 na vendors, ito mga taga Calabanga, ito mga taga ibang banwaan na piga-accommodate pag late afternoon sa early morning. Nagpapadagos man subutan pag-urolay kan MEPO asin mga maapektarang stall owners asin vendors kan parameters na pagsasarakan rampa. Urog nang maradagdagan subot ang gastos kan pirang partienda huli sa labor sa mga porter. Kami nang madagdag. Medyo abala po sa samuyang pagkarga. Ang produkto may pasiring digdi sa taas. Kasi mamano-mano niyang kang labor. Hagad kan MEPO ang dispensa sa mga stall owner asin vendors sa fresh fish section. Uli sa gigibuan na physical improvement sa merkado publiko kan syudad na para subot sa kaligtasan kan mga partienda asin para bakal sa NCPM. Kay banan si Javel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Good news mga kapuso, nagpuuna ang bagong Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan panalo para sa tsansa na manggana nin dakul na mga papremyo. Madurar ini hasta sa August 16, 2024. Pwede kamong maghulog nin entries sa GMA Regional TV station sa Dagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB, asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Sir, pag may uran, may Baha. May nagkakarigos. Mayong binta, sir. may baha. May sistema, may alak. May payong po. May maating sapatos. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kaandaman kan mga otoridad sa pagresponde sa anuman na daipiglalauman na insidente sa Peña Francia Festival na sukol sa ginibong simulation exercises. CIMEX, parte kan contingency plan kan security cluster ngunyan na isa-celebrar ang ikasanggatos na anibersaryo kan canonical coronation ni Inang Peña Francia. Uyan report ni Chris Novello. Nasukol ang kapabilidad kan security cluster kan Joint Operations Center sa pagresponde sa anuman na daipiglalauman na insidente sa Peña Francia Festival. Nasukol ang pagresponde kan Explosive Ordnance Division sa senaryo kan bombing incident. Magi ng pagresponde kan BFP in kaso may mangyaring kasulo. Parte ini kan contingency plan kan security cluster na magiging giyaman kan mga otoridad para sa epektibo asin epesyenteng pagresponde in kaso may mga mangyaring siring na mga threat scenario. Na dahil taman ina-assume na magkaigo ng aksidente or incident of any conflagration. So, kunyan may hiling ta kung paano ang mga responses as if real case scenario. Nahiling man sa simulation exercise ang pirang pagkukulang na syertong iyo man ang tatawani atensyon kan mga otoridad nga ni mapakaray pa para sa kaligtasan kan mga mapasiring sa syudad. Kulang si pulis, dapat
uto si explosion, nakaabot pa duman si first responder na nagkordon. So kung may masabog pa duman, remate si pulis. So aram ta ang dapat nagigibunta aside sa pagkordon, papaluwason ta ni si gabos na tao. Presente man sa simulation exercise ang mismong Regional Director kan Office of Civil Defense nga ni mag-obserbar sa aktibidad. Ining kami narman kaini ang mga LGU na magkondusir man kan siring na CIMEX nga ni mapag-andaman ang mga daipiglalooman na insidente. Malalaman natin sa simulation kung yung ating mga natutunan sa theory ay pag i-implement natin on the ground sa pamagitan ng simulation, makikita natin yung ating mga kakulangan na dapat nating punuan. Mas papahiguton man kan mga otoridad ang nilaratag na seguridad sa maabot na pista, urog ng kunyan man na taon isa celebrar ang 100th anniversary kan canonical coronation ni Nuestra Señora de Peña Francia na piglalaomang aatindiranin dagman ng mga deboto gikan sa Logasin luwas kan rehiyon. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Duwang magkasuhay na aksidente na irehistro sa probinsya nin Sorsogon. Ang detalye aramon sa report ni Rosie Nieva. Nagsapon ni minor injuries ang duwang persona makalis maimbuelto sa aksidente ang sarong 10-wheeler truck, van asin motorsiklo sa barangay Buhatan, Sorsogon City. Sigun sa truck driver, enot niyang nahagop ang van asin motorsiklo antas dagos na nakabangga sa hampang kan barangay hall. Huli ka ini nagsapon nin lugad asin kulog sa lawas ang rider asin sarong pasahero kan van na tulos man na nirespondihan kan mga otoridad. Sa Matnog, Sorsogon, sarong truck na pano nin mga sibulyas ang aksidenteng nahulog sa ampas sa barangay Hidhid. Gikan ang lunadan sa Pampanga asin pasiring kota na sa Cagayan de Oro para i-deliver ang nasambitan ng mga produkto. Alagad pag-abot sa paitaas na parte kan tinampo, bigla ining nawa aranin preno. Pinulbarang kota na kan driver na ibangga ang truck sa railing sa gilid kan tinampo, alagad igwas subuot nin bystander hasta sa dagos na ining nakadiretso sa ampas. Salbado man ang driver asin painante kan nasambitan ng truck. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Arestado ang duwang persona sa kinundusir na search warrant operation kan mga otoridad sa barangay Mabilo 2, Labo, Camarines Norte. Nakumpiskar sa mga ini ang pirang pakete kan pigtutubudang shabu. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga sospek para sa maninigong disposisyon. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa mga taong padagos na naiimbwelto sa iligal na droga. Napunduhon na ang sa indang mga iligal na gibo. Makalihis ang labi sarong dekada na pagtatago sa ley, dagos nang napasakamot kan mga otoridad ang mag-arama na imbwelto sa kasong murder sa syudad nin Legazpi. Naaresto ang mga ini sa magkakasuhay na lugar sa NCR asin Region 4A. Sigun sa report, taong 2012 kan pigtarabangan kan mag-arama, nasaksakon hasta magadan ang sarong lalaki na nakaiwal kan saru sa mga aki kaini. Naggamit pa subuot ni manlaen-laen na alias asin pangaran ang mga sospek rason para haluy na masusog kan mga otoridad. Sigun sa PNP, mas dakul ngunyan ang nadadakop nindang wanted persons sa tabang kan e-warrant system asin mahigot na koordinasyon kan manlaen-laen na opisina. Yung apat dito sa likod namin, apat dyan, ay yun nga, pagkatapos nung pangyayari, nagtago ng 11 years. So, dahil sa sipag ng Police Legazpi at saka ng Albay PPO at saka ng buong Police Regional Office 5 na hulihin. Mga kapuso, mapadagos saan mauran na panahon sa dakulang parte kan nasyon. Huli iyan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaabot sa Southern Luzon, Visayas asin Mindanao. Easterlies asin localized thunderstorms man ang nagdadanay sa iba pang lugar. Sa datos kan Metro Weather, posibleng uranon ang pirang parte kan Camarines Provinces, Albay, Masbate asin Catanduanes. Posible man na uranon ang iba pang parte kan nasyon.
Posibleng mamatean ang tulong oras na brownout sa pirang parte kan Barangay Concepcion Pequeña, Naga City sa aga, Hulyo 12. Mapuun ini alas 9 nin aga hasta alas 12 nin udto. Magkakaigwa kaya nin pagribay ang Kasureko 2 nin transformer sa nasambitan ng lugar na busted na. Mientras tanto, 9 na oras na brownout man ang mamamatean sa Barangay Balagbag, Milaor, pun alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Initanganing taon-dalan ang pole relocation sa National Highway na sakop kan nasambitan ng barangay. Nagkondusir nin tulong aldaw na Street of Dreams Philippines Dance and Theater Lecture Workshop sa Viracatan, Duanes. Ang sarong international performer as in original cast kan Miss Saigon na si Miguel Braganza II. Nasa 60 mga estudyante as in Jovenes, gikan sa manlain-lain na banwaan sa probinsya ang nagpartisipar sa aktibidad. Kabala sa mga pigtukdo sa mga ini ang pagbayle, teatro as in voice workshops. Sigun kay Braganza, apwera sa Bicol, malibot pa siya sa ibang parte kan Pilipinas para sa parehong aktibidad. Obheto kan libreng workshop na ini na matabangan ang mga Jovenes na mas ma-develop ang sa indang mga talento. Kung may mga pangarap kayo, don't stop, don't give up. And also kung may talent kayo, you have to work hard because hard work beats talent. Kasi po, ito po talaga yung dream ko sa buhay. And although malabo pa po na maranasan ko yun, at least po maranasan ko tong workshop na to sa childhood ko. And malilive ko yung dream ko kahit sa onting panahon lang. Madadalan ang episode na ini as in iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, as in i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.